kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ang buntot pagi ni Lolo Isko, ang pagbabalik ng dilim, Part 2. Matapos talunin ni Lolo Isko ang mga aswang na umatake sa kanilang baryo, muling nanambalik ang katahimikan. Ngunit kahit nawala na ang pinuno ng mga halimaw, ramdam pa rin niya na may mas malaking panganib na paparating. Tuwing gabi, nararamdaman niya ang malamig na hangin na tila may dumadaang anino sa paligid. Isang umaga, may natagpo ang katawan sa dalampasigan, isa itong mangingisda, si Kaberting, at ang kanyang katawan ay puno ng kamot at wala ng buhay. Hindi ito gawa ng ordinaryong aswang, bulong ni Lolo Isko habang tinitingnan ng sugat, mas matindi ito, mas matanda. Nagsimulang matakot ang buong baryo, wala silang alam na ganitong uri ng halimaw. Habang nagbabantay si Lolo Isko sa dalampasigan, isang matandang babae ang lumapit sa kanya, siya si Lola Sabel, isang albularyo. Isko, mahina niyang sabi, bumalik sila, pero hindi lang aswang ang kalaban mo ngayon. Ayon kay Lola Sabel, ang pinuno ng mga aswang na napatay ni Lolo Isko ay may mas makapangyarihang amo, isang nilalang na tinatawag nilang Burbalang. Isa itong matandang halimaw na hindi lang sumisipsip ng dugo kundi pati kaluluwa ng kanyang mga biktima. Sinasabing nakatira ito sa ilalim ng lupa, nagtatago sa anino ng kagubatan, at lumilitaw lamang kapag may sapat na dugo upang palakasin ang sarili. Ang Burbalang ang bumuhay muli sa mga aswang, paliwanag ni Lola Sabel, at ngayon, ikaw ang pakay niya. Hindi natakot si Lolo Isko, ngunit alam niyang iba ang halimaw na ito, hindi ito tulad ng mga aswang na kayang sugatan ng buntot pagi, kailangang maghanda siya. Kinagabihan, habang binabantayan ni Lolo Isko ang baryo, nakatulog siya saglit sa kanyang duyan. Ngunit sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang nilalang na may maitim at kulubat na balat, mahahabang kuko, at nagliliyab na pulang mata. Handa ka na bang isuko ang kaluluwa mo, matanda? Bulong ng nilalang sa malalim at nakapangingilabot na boses. Nagising si Lolo Isko na pawis, ramdam niyang hindi ito basta panaginip, ito ay babala. Sa isang sulok ng kanyang kubo, nakita niyang gumagalaw ang kanyang buntot pagi, tila ito mismo ay may nararamdaman. Makalipas ang ilang oras, isang malakas na hangin ang humampa sa baryo. Nagising ang mga tao sa mga kaluskus at aninong gumagapang sa paligid, isa-isa nilang narinig ang pag-ungol ng isang nilalang mula sa kadiliman. At doon, lumitaw ang Burbalang, mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng halimaw na nakita ni Lolo Isko noon. Lumapit ang nilalang kay Lolo Isko, ngunit mabilis siyang umatras at tumalsik ang halimaw, ngunit hindi ito nasaktan, sa halip, tumawa ito ng malakas. Hindi sumuko si Lolo Isko, alam niyang hindi sapat ang buntot pagi sa pagkakataong ito, kaya ginamit niya ang isang lihim na pamamaraan na itinuro noon ng kanyang lolo, ang paghalo ng buntot pagi sa langis ng nyog at durog na bawang upang maging isang mas mabisang sandata. Pinahiran niya ang kanyang buntot pagi ng langis at itinapat ito sa halimaw. Biglang umusok ang katawan ng Burbalang at nagsimula itong sumigaw sa sakit. Ano yan? Sigaw ng halimaw habang unti-unti itong bumabagsak sa lupa. Hindi nag-aksaya ng oras si Lolo Isko, inampa niya ng paulit-ulit ang halimaw hanggang ito ay pamaluhod sa lupa sa sakit. Isang malakas na alingaw-ngaw ang narinig sa buong baryo bago tuluyang natunaw ang katawan ng nilalang. Matapos ang laban, bumalik ang katahimikan sa baryo. Alam ni Lolo Isko na hindi na muling babalik ang Burbalang, ngunit alam din niyang maraming iba pang nilalang sa dilim na maaaring sumubok muli. Mula noon, itinuro niya sa mga kabataan ang lihim ng buntot pagi at kung paano ito gamitin laban sa masasamang nilalang, ngunit kahit lumipas ang maraming taon, may nagkukwento pa rin na sa tuwing sasapit ang hating gabi, may malamig na hangin na dumadaan sa baryo, tila may mata pa ring nagmamasid sa kadiliman, at sa bawat bahay sa baryo, palaging may nakasabit na isang buntot pagi, bilang proteksyon, at bilang alaala sa isang matandang mangingisdang hindi natakot lumaban sa dilim. Wakas.